Eto po, pinost ng veteranong broadcaster na si Arnold Egan Clavio ang isang CCTV footage mula sa Senado. Galing ni Egan, Congrats Egan, Paano ka nagkaroon nga pala ng CCTV ng Senado? Nauna ka pa. Nauna ka pang maglabas sa mga senador. Okay. Eto po, may CCTV rito pinapalabas yung Pilipinas Today. Galing po kay Egan Clavio. Tindi ni Egan 'no, talagang very close sila ng, nag-leakage nito. Ang isang CCTV footage mula sa Senado kung saan makikitang magkasama sina Senator Ronald Bato de la Rosa at Senator Robin Hood Padilla habang palabas ng Senate Building pasado 2:00 ng madaling araw noong Mayo 14. So ginagawa po nilang big deal. Parang ang laki po ng kasalanan parang malaking-malaki po ang kasalanan ni, Senator Robin Hood dahil kasama niya si Bato na lumabas sa Senate. Ano po kasalanan ni Robin Hood? Alam niyo po ba yung protective custody? Ang alam ko po, ang Senado, protective custody nila si Bato. Ibig sabihin, poprotektahan nila si Bato sa loob ng Senado. Sinabi po ba na prisoner nila si Bato? Hindi po. Kaya siya nasa loob ng Senado, poprotektahan siya ng Senate. Pag ba ayaw na ng ni Bato na magproprotekta, ano po ang kasalanan niya? Wala. Ang tanungin niyo po sa mga nagdadaldal, meron bang warrant of arrest si Bato? Kasi nagdeklara yung PNP, no warrant, no arrest. Meron naman badung, bobo ka ba badung? Alam na alam mo na merong warrant of arrest mula sa ICC. ICC kayo ng ICC, hindi na nga tayo membro ng ICC. Tayo lang nga kumikilala sa ICC. Ulitin ko, hindi na tayo miyembro ng ICC. Eto po, may lumabas po, dati pa po 'to, Meron pong isang, international lawyer, British International Criminal Law and Human Rights lawyer na nakabase po sa London, ang nagsulat po ng argumento diyan 'no, para lang po sa kaalaman natin lahat. Nanganganib po ang ICC dahil sa ginagawa nila kay Duterte. Ano yung mga argumento nito ni Eleanor Stephenson? Isa po siyang, sikat na international criminal law. Eto po, real talk tayo mga kapatid, Lahat po naman nagsasabi dito sa Pilipinas na mayroon pong jurisdiction ng ICC. Hindi po mga international lawyer 'yan. Si Matibag, NBI. Dito lang po 'yan. Hindi po siya international lawyer. Lawyer siya, pero dito lang po siya sa Pilipinas. Sino pa po ang nagsabi na may jurisdiction rito yung sino pa pong abogado sa Pilipinas na nagsasabi na may jurisdiction? Si Santa Maria? Oh. Si Santa Maria nga, kay Panelo pa lang, pinagtatawanan na lang ng batang Panelo 'yan, Sa mga nagsasabi po na may jurisdiction po yung ICC, wala pong international lawyer diyan sa mga 'yan. Samantalang ito, international lawyer 'to, marami po siyang international cases. Alam niyo kung ano ang sinabi nito ni Eleanor, marami po siyang, ties with International Criminal Court. Dati po siyang naging abogado po siya ng ICC, kasama po siya sa prosecutor team.
Naging abogado rin po siya ng mga defense team diyan din po sa ICC at sa mga iba pang international court. Kaya eto pong tao na 'to, batak po 'to sa international law. Nagngangalan po siya Eleanor Stephenson. Yan yung problema sa atin, eh. Yung mga nagsasalita dito na may jurisdiction yung ICC, hindi po mga international lawyer. Oh. Dito lang po sila naka-base sa Pilipinas. Alam nyo kung ano yung sinabi nito ni ano yung kanyang contention? Okay. Sabi ni Stephenson, criniticize niya yung ginagawa ng ICC laban kay Tatay Digong. Oh, eto po ang mga sinabi niya. In seeking, ayan, the court is clawing back power. Ano po ibig sabihin? Wala ng power sa atin ang ICC, pero yung ICC gusto niya na may power pa sila sa Pilipinas. Ito po sinasabi niya, in seeking to claw back jurisdiction from the domestic system of a sovereign state that has firmly rejected it, the court risks undermining its own authority, independence, and impartiality, and weakening further the already fragile ecosystem of international criminal law. So sinasabi po nito na pinapahina ng ICC yung international law dahil sa ginagawa niya rito kay Tatay Digong. Bakit? Wala na dapat jurisdiction ng ICC sa Pilipinas dahil nireject na ng Pilipinas ang pagiging kasapi ng ICC. Pero diniklara pa rin ng ICC yung na may jurisdiction siya kay Tatay Digong. Mali daw yun. Bilang international lawyer, mas kapani-paniwala yung opinion niya. Opinion to lahat, no? Opinion din niya ni Matibag, opinion din po ng lahat ng tao. Eto po, ang pagkakaiba nila, si Matibag, sila Carpio at iba pang mga nagsasalita, sila Santa Maria, yung mga nagsasalita po na sila po ay na ang ICC may jurisdiction pa sa Pilipinas hanggang ngayon, kahit na umalis na tayo noong 2019 pa, effective 2019 pa effective yun, hindi po sila naging abogado ng ICC. Hindi po nila alam yung mga pasikot-sikot sa ICC. Ito po, naging miyembro ng prosecutor ng ICC at naging miyembro ng defense na nagtanggol sa mga dinemanda ng ICC. Kaya alam niya po yung pasikot-sikot ng ICC. Ang sinasabi niya, inaayunan niya yung mga lawyer na pabor na nagsasabi na wala ng jurisdiction ng ICC sa Pilipinas. Kaya nga sabi niya, napaka-dangerous ng ginagawa ng ICC. Kasi hinahawakan niya yung power na wala na dapat. Hindi po ba nakakagalit yun? Ano pa po ang sinabi nito ni Stephenson? Para lang po may ideya tayo na mga international lawyer po naniniwala na wala na pong kinalaman. Okay. Ang ICC daw po ay nagba-violate ng principle of complementarity. Alam nyo, ito yung sinasabi ni bago hiwalay yung bago ma-break yung yung unit team. Ito paliwanag ni Boying Remulla, principle of complementarity. Okay. She emphasized that ICC designed to complement rather than replace national systems is overreaching because the Philippines is not a failed state and maintains a functioning, capable judiciary. So sinasabi po niya,
na yung failed state lang, yung wala pong existing na judiciary. Tsaka lang kayo tatakbo sa ICC, tsaka lang kayo magdedemanda sa ICC. Kung failed state tayo, wala tayong judicial system na functioning. Yan po yung principle of complementarity. Okay. Ikatlo, winarningan niya po yung ICC. Stephenson warned the ICC's attempt to override sovereign nations' legal system. May risk daw yung ICC na ma-alienate niya yung global community and weakening the long-term sustainability of the international law. She concluded that to preserve the court's legitimacy, onlookers should recoil from such aggressive overreach. Winawarningan niyo yung ICC na etong ginagawa ninyo, na ina-undermine ninyo, hindi nyo kinikilala yung local court ng sovereign state, delikado yan. Bubuelta sa atin yan. Baka hindi na rin tayo kilalanin ng mga bansa sa mundo kung nakikialam na tayo sa mga local. Yan po ang ginagawa ng ICC. Buti pa yung mga international lawyer to ha. At lawyer po to, both prosecutor at defense sa ICC mismo. Nagsasabi na mali yung pagdedeklara ng ICC na tayo ay na sila ay may jurisdiction sa atin. Hindi po tayo failed state pagdating po sa judicial system. Umiiral, matatag ang ating Supreme Court. Oh, kaya yung mga pinaniniwalaan nyo na abogado, dito lang po sila sa Pilipinas. Ito po international lawyer. Lawyer mismo ng ICC nagsasabi. Gumawa po siya ng libro dedicated para dyan sa trial ni Tatay Digong. At krinitik niya yung ICC sa ginagawa nila kay Tatay Digong. Imagine niyo, British pa yung nagtatanggol. Actually, hindi niya pinagtatanggol si Tatay Digong. Gusto niyang itama yung mali ng ICC. Dahil gusto niya ma-preserve yung ICC bilang criminal court. Pero mali yung ginagawa ng ICC dito sa kaso ni Tatay Digong kasi hindi dapat siya nakialam dahil wala na tayo. Matagal na tayong hindi member. Ikalawa, complementarity. Mayroon tayong sariling existing, functioning na korte. Kaya yan po isagot nyo. Sino po tong abogado na to? Eleanor Stephenson. Abogado po yan ng ICC, international lawyer, nakabase sa London. Nakakahiya. Yung mga abogado sa ibang bansa nagtatanggol kay Tatay Digong. Yung mga abogado dito gustong ipalapa si Tatay Digong sa mga leon. Yung mga abogadong pang-Pilipinas lang, yun ang nagsasabi na may jurisdiction yung ICC. Pero yung abogado mismo ng ICC, nakakahiya po tayo.